Dito naman po tayo sa processing unit. Ayan, so ayan, processor. So doon na tayo. Kapag nag-input, pupunta po yan sa mga processing unit natin. Doon sa system unit, sa physical computer. Okay, so processing unit, ito image, AMD na processor na naka-box. And then ito naman yung Intel na processor. So dalawa lang po yung manufacturer ng CPU. Haba pala to. What is processing device? Pakibasa, Torres. Torres. Ako, nag-AFK. AFK si Torres. Ikaw na lang, Padilla. Diyan pa ba kayo lahat? Andito pa po. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kala ko, tulog na eh. O, ayan na si Torres. Sumagot na. Yun yung sa series. Hello? Ay. Torres, nandyan na? Press. Okay na, sir. Umilang. Is processing device. Processing device are the components responsible for the processing information within the computer system. These include devices as CPU, memory, and motherboard. Storage device component which allow data to be stored within a computer system. Ayan, so siya po yung pinaka-utak ng computer natin. Thank you, Torres. So ayan, processing unit, a central processing unit or CPU is the component in a digital computer that interprets computer program, instruction, and processes data. So there are two major CPU manufacturers for personal computers. So Intel and AMD. Dalawa lang po yan. CPU description as Pentium 3, Pentium 4, or Pentium 200 are well known. These numbers are specifications that indicate the maximum or reliable operating speed at which the CPU can execute instructions. Okay? Next, ayan. So type of processor, ito po yung type of processor. So merong 8 bits. So ito siguro yung pinakaunang ginawa. And then sa ngayon, ito yung 9th gen na i9. So it comes with 32 and 64 bits. Okay, so malalaman nyo later on kung anong difference nitong dalawa. So punta muna tayo sa evolution ng processor ng Intel. Intel na lang yung kinuha dito, hindi na AMD. Next, so first natin, Intel 404. So ganito po ang itsura ng CPU dati, nung una, nung 1971. So first, 4-bit microprocessor introduced November 15, 1971 by Intel. So first commercially available computer processor, clock rate po niya, ito po yung speed, 470 kHz. So yan, designed to be used in Busokian calculator. So yan, nag-start po sa calculator. Hindi naman nagsimula ang computer, sa computation. Next. Wow. So Intel 8008, so first 8-bit processor, 1972 naman siya. Designed by Computer Terminal Corporation. So yan, addressable memory 16 KB, and then designed for use in data point 2200 microcomputer. So medyo mahaba ito Ito na. So Intel 8085, 1976 pa rin, clock speed niya 3 MHz. So ito yung pataas ng pataas yung speed. 100 million copies per sold. Next natin, Intel 8086, 16-bit processor na. In 1978 naman, used in portable computer, IBM, and then PS2 computers. Yan, parang IC, parang integrated circuit lang yung mga processor. So yan, Intel 8086 and 8088, so 1982. Clock speed na is 6 MHz na. So yan, was cheaper version, 8088. So parang may cheaper version siya na 8088 dun sa 8086. So had additional components like interrupt controller, clock generator, local bus controller, and then counters. Next. Ayan. 8286, 1982. 8 MHz, 5 GB in IBM PC. Next. Ayan. 8386, 32-bit processor. Ayan yung nauna. 1995,
Clock speed is 16 to 33 megahertz, accessible 4 gig of memory, best-selling microprocessor in history. Kasi wala pa yatang kalaban. Yan, introduced in 1989, clock speed 16 to 100 megahertz, 1 terabyte virtual memory, cache memory of 8 KB was introduced. So dito na nagsimula yung cache memory. Kung nakikita yung L1, L2, L3, malalaman nyo yun. And then used in desktop computing and servers. Ito na, si Pentium na, 1993. So originally named as 586. So yan yung pangalan niya. Clock speed niya is 60 to 66 megahertz. So yan, meron na siyang 16 kilobytes L1 cache memory. Next, Intel Pentium Pro. So 1995, November 1, clock speed 150 to 200. May cache memory siya na 16 KB and then meron na rin siyang L2 cache memory na 256. So dalawa na yung cache memory niya. Access up to 64 gig of memory, primarily designed for servers. So using ASCII Red supercomputer. Next natin is Intel Pentium 3, 1997. So mapapansin nyo, hindi na nag-iba na. Ito na yung slotted type na processor. Clock speed niya is 233 to 450 MHz. L2 cache processor were on one circuit. Pentium 2. Next, bago ng transition. Ito naman yung Pentium 3. Ayan. So introduced on 1999, clock speed 733 to 1.4 GHz. Ayan, L2 cache increased to 512 kilobytes, use faster core than its predecessor. Next, Pentium 4. November 20, 2000, clock speed niya. Ayan, widely popular processor. So, ayan na. Ayan na, Pentium 4. Ano na ng oras? May round trip pa tayo, ha? Ayan, Intel Atom. Ayan, 2008, 64, 32 to 64-bit processor, single dual core processor, clock speed niya is, ayan, also known as Centrino Atom low power small size processor, widely used in portable netbook. Next, bago ng transition. Ayan na, Celeron. So, 32-bit or 64-bit processor, 1998. Single to dual core processor. So, ayan. Pataas na ng pataas yung specification niya. Bilisan ko na. Ayan, Intel Xeon. Ito naman yun, 1998. 16 core, 24 MB, may L3 cache na. Very high-end processor used for non-consumer workstation server. Next. Ang dami nito. Ayan, Pentium dual core. 2006. Okay, next. Ayan, Core 2 series, 64-bit, pure 64-bit processor, 2006 pa rin. Ayan. Ito na yung mga ano niya. Next ko na. Ayan, dito na sa i3. So, introduced on January 7, 2010. So, dyan po siya ginawa. Clock speed niya, so just imagine, nagsimula yan sa 270 kilohertz. Ngayon si i3 is hanggang 3.7 gigahertz na. 4 MB L3 cache, dual core processor, support hyper-threading. Ayan. Next is yung i5. Ayan na po yung mga nakikita natin processor ngayon. Ha? Ayan. 2009 naman. Kung mapapansin nyo, 2009, almost 10 years ba? So, mapapansin nyo, meron pa rin i3, i5, i7, saka i9. Hindi pa rin nawawala, di ba? Nag-aano kasi yan sa generation. So, malalaman nyo kung anong generation nung processor nyo dun sa model, dun sa number. Mamaya, papakita ko sa inyo. Basta, ito yung i5. And then i7. Ayan. 2008. Next. i9. Ito, 2017. Ayan.
Okay, so yun na yung latest natin, i9 na 10th generation. Wala kasi nakalagay niya 10th gen dito eh. So meron niyang first gen, second gen, up to 10th generation. Okay, so paano nyo malalaman? Mamaya, explain ko sa inyo. Hindi, explain ko na ngayon. Okay, so paano nyo po malalaman kung yung processor nyo is nakikita pa yung screen? Tulog na Yes, kayo. sir. Yes, sir. Opo, sir. Kita, sir. Ayan. So itong application na to, so may kita nyo kung ano yung full spec ng computer nyo. CPU-Z or CPU-ID. Okay, so ayan. Kagaya niya, may kita nyo, processor ng computer ko is Intel Core i3 na 9th gen. Paano ko po siya nalaman na 9th gen? Kasi number 9 yung number niya sa una. So pag nakita kayo ng 9 sa una, 9th generation siya. So kapag 8 naman yan, 8th gen, nagsimula yan sa first generation, second generation. Dito nyo makikita sa number na yan. So yan, gamit nyo ngayon is i3 na 9th gen. Then ito yung cache niya hanggang L3. Okay, so ito naman yung memory ko, DDR4. Ayan, graphics. Basta ito, makikita nyo para hindi na kayo titingin dun sa sa physical computer nyo. Okay? Okay, meron na explain. Apa. Yes po. Okay, continue para matapos agad. Mahaba kasi ito, yung 187 straight eh. Kasi 86 pa lang ako. Okay, so ayan, types of CPU, slotted type. Ayan po yung parang RAM na itsura. So ayan, AMD na CPU. Ayan, so wala naman po tayong makikitang ganyan na ngayon. Puro square type na. And then ayan naman po yung socket niya kung saan siya nilalagay. Okay. So kung slotted type po yung processor mo, dapat slotted type po. Slotted type din yung motherboard mo. So yan, lagi magkapareho yan. And then ito naman yung square, yung pin. Square type na CPU. So yan, ito yung CPU and then ganito naman po yung socket niya. Ayan. So ito po yung socket number niya, 462. So importante rin po yan. Next. Bagal ng transition kasi. Ito naman yung pinless CPU. So may kita nyo kanina, yung kaninang square type na CPU, na yung pin niya, nandito pa sa CPU mismo. Ito naman yung pinless, wala ka na makikitang pin dito. Okay? So ito naman yung socket niya doon sa motherboard. Okay, next. How fast is a CPU? So when you choose a CPU, you should consider its speed. So yan, yung clock frequency. Yun po yung mga gigahertz, megahertz, yung discuss natin kanina. So the higher the value, the faster the CPU will be. Next. Ano mo, bago yung slide. Yan. Pinalagpasan niya ako. Wala. Okay, next. Ayan, Central Processing Unit, most important elements of the personal computer. So, on the motherboard, the CPU is contained on a single integrated circuit called the microprocessor. So, the computer will not run without it, syempre, without a CPU, often referred to as the brains of a computer. The CPU contains two basic components. So, control unit and then yung ALU or yung arithmetic logic unit. Ayan. So, Central Processing Units instruct. Basa nga tayo dyan. Manangan. Manangan, nandiyan ka? Yes, sir. Yes, sir. Okay, go. Basa. Central Processing Unit instruct the rest of the computer system on how to follow a program's instruction. It directs the movement of data to and from processor memory. The control unit temporarily holds data, instruction, and process information. It is arithmetic logic unit or ALU.
In addition, it directs control signals between the CPU and external devices such as hard disk, memory, I/O ports, etc. Okay. So yung I/O, meaning po nito is input-output ports. Yan. I means for input and then O yung output. Okay, thank you. Manangan. Yes. Next. So yan, ito naman po yung two manufacturers ng CPU. So ito naman po yung Intel and then AMD. So yan yung mga katapat niya. So Intel na i3 na 10th generation, ayan, 10100. Ang katapat niya po is Ryzen 3 na 33X. So yan. Ryzen naman pangalan sa AMD. Ayan i5 na 10th gen. Ayan, kapag may K, ibig sabihin na overclock yung speed niya. So for example, ang speed ng kapag walang K, ang speed lang nito is, for example lang sabihin natin 3.6 GHz. Ngayon, kapag may K, madodoble yung ibig sabihin pwede siyang i-overclock. Kailangan overclock din yung motherboard mo. So yun. And then ito naman katapat niya is yung Ryzen 5. Yan, Intel i7 naman hanggang Ryzen 7. So pataas ng pataas yung mga specification nila. Next natin is ito na, yung cache memory. So a CPU cache is a hardware cache used by the central processing unit of a computer to reduce the average cost to access data from the main memory. So a cache is a smaller, faster memory located closer to a processor core, which stores copies of the data from frequently used main memory location. So yun po yung meaning ni cache memory. So yan, ito yung flow po. Ito naman po yung flow kung paano po ginagamit si cache memory. Ayan. So bago po pumunta kay CPU, si memory, titignan niyo muna kung nandito yung hinahanap niya bago siya pumunta mismo dun sa CPU. Although part to ng CPU, itong tatlo. Tapos ito na yung RAM memory mo. And then ito naman yung mass storage mo. Yung mga malalaking capacity. Okay? Next. Ayan, expansion card. So ito naman yung ating video card. So triple pan, mamahalin niya. So video cards, a video card is to generate and output images to a display. So yan, a printed circuit board controlling output to a display screen. Okay, so how does a video card work? Pakibasa mo nga, Wanta. Wanta ba yun? Wanta, may Wanta ba ako? Sir, Go, basa. wait lang po. Kita mo How ba? does a video card work? A graphics card works along the same principles. The CPU, working in conjunction with software applications, sends information about the image to the graphics card. The graphics card decides how to use the pixels on the screen to create the image. It then sends that information to the monitor through a cable. Okay, thank you. So siya po yung nagpo-produce ng output dun sa monitor nyo. Okay, so although merong built-in na video output, so ginagamit ko ito para sa highest resolution ng output ng monitor nyo. Okay, so ito po yung parts ng video card. Ayan, GPU, graphic yan. Then may memory siya. So hindi na natatanggal yan na built-in, hindi ang kagaya ng motherboard na pwede nyong tanggal-tanggalin. So yan yung parts niya. Itong expansion card yan na mismo yung isasaksak nyo dun sa interface na PCIe Express na X16. So malalaman nyo yung mga interface mamaya ay sa next meeting pagka nandun na tayo sa motherboard. So yan. Ito naman yung mga port niya, DPI and then HDMI ports. So alam ko familiar naman kayo dito. Next. Ayan, type of video card port. So ayan. Ito po yung VGA. Ayan po yung itsura niya. And then ito naman yung DPI. So gagamitan mo siyang DPI. And then pag HDMI, ganito naman. Okay? So ayan, video card with VGA port and DPI port.
Next. Ayan, DVI port lang naman. So marami pong klase ng video card. Iba-iba po sila ng output or ng video card port. So ito, DVI. Pero may HDMI din to. Ayan. Ayan, dual DVI. So dito nyo na po magagamit yung sa mga video card nyo. Diyan kayo makakapag dual screen or triple screen kung pwede kasi marami siyang output. Okay? Depende na lang sa monitor nyo kung anong ginagamit niyang kable. Kung VGA ba, DVI, or HDMI. So ayan, kagaya nito, latest model of video card, 2020. Ayan, triple pan. Then ito naman yung mga ports niya. So ayan, yung price niya, 97,000. No? Hindi ako bibili niyan. Motor na yan. Expansion cards po yan. Nag-start po tayo sa video card. And then ito naman, TV tuner. A TV tuner card is a computer component that allows television signals to receive by a computer. So most TV tuners also function as video captured cards, allowing them to record television program onto a hard disk. So pwede mo palang gawing television or TV yung computer mo basta meron kang expansion card na TV tuner. Although meron naman sa internet na nagla-live. Kahit di ka na gumamit niyan. So, ayan. Example lang po yan ng expansion card. Ayan. Okay. Sound card naman. Pakibasa. Pendon. A sound card is a computer expansion card that can input and output sound under control of computer programs. Many computers have sound capabilities built in on the motherboard, while others require then expansion cards if audio capabilities desired. Pendon. Thank you. Pendon. So, ayan po. Sound card. So, ayan. Latest sound card na PCIe. Next. Okay, so ito, LAN or NIC card. LAN adapter is a computer hardware component designed to allow computer to communicate over a computer network. Okay, so dyan na sinasaksak yung mga kable natin. Although meron naman tayong built-in. Yan, mga sample. Modem card, LAN card din po yan. Ito naman yung Wi-Fi, wireless card. So, type naman to ng expansion card. For example, sa desktop mo, yung desktop kasi walang built-in Wi-Fi yan. Kung gagamit ka nito, magkakaroon ka na ng Wi-Fi. Pero meron na ngayon yung USB. Hindi na siya PCIe kasi pag ganito, bubuksan mo pa yung computer mo. Meron naman ng USB dongle na isasaksak mo lang dun sa USB port mo. Next, storage device naman. So yan. Ayan. What is primary storage? Pakibasa, Padilla. Padilla? Ba yan? AFQ? Wala na si Padilla. Sino pa nila? Sir? Yun, basa. Yun, oh. Go. Primary storage is computer memory that is directly accessible to the CPU of a computer without the use of computer's input or output channels. Primary storage is used to store data that is likely to be Thank you, Padilla. Kung nabiyahe ka. So yan, primary storage natin. So ano yung ba yung primary storage? Yun yung random access memory natin or yung RAM. So pag tinanong po kayo ng assessor, lalo na sa oral questioning, what is the primary storage of a computer? Sasagot nyo yung RAM, random access memory. O, pag yung secondary naman, yun na po yung hard disk drive. Okay, nakuha? So ito naman yung evolution ng RAM natin. So yan, yung mga meaning. SIM RAM, single inline memory module, ang haba, no? Random access memory. So ito po yung mga evolution nung ginagamit nating random access memory. Ayan. Pa-flash ko na lang ha. Ayan naman. Single inline memory module.
SRAM, ayan yung meaning, ayan yung itsura. So, ayan, FPM RAM, fast page, mode random access memory. Ito naman, SDRAM, synchronous, dynamic random access memory. DRAM, dynamic random access memory. DDR, ayan na. Dito na nagsimula yung DDR. Hanggang ngayon, DDR4 na yung latest. So, DDR RAM, dual data rate random access memory. Ito na may tsura niya. Ito naman, DDR2. DDR3. And then yan. Different types of RAM, RAM timeline. So, nagsimula kay SDRAM noong 1993. RDRAM naman, 1996. DDR-RAM, 1999 hanggang 2007 until now kasi may DDR4 na. So, DDR3, nag-start siya noong 2007. And then, ngayon naman, ang latest is yung DDR4. Okay, so yun po yung latest RAM natin. Ayan, ito naman. So, note as well as the different numbers of pin, the different spacing of the slot is the connector edge. So, yan. Ito po yung magiging pattern nyo kapag magkakabit kayo ng RAM. So, madami ito eh. Doon na lang tayo mag-base sa DDR. So, yung pattern niyan, yung mga bungi. Ayan. So, next slide ko na. Ito, dito tayo mag-base sa DDR. So, DDR, yung DDR1, ito yung ganyan yung bungi niya. Isa. And then sa DDR2, tig-isang bungi lang yan, magkakaiba lang ng position kung saan siya binungihan. So ayan, hindi nyo siya pwedeng ikabit ng baliktaran kasi makikita nyo doon sa memory bunker slot, meron din siyang pattern. Okay, so malalaman nyo yan sa assembly, disassembly. Ito naman yung DDR4. Ayan, 2014 year release. Until now, yan pa rin yung latest. And then, ito naman yung pang laptop. So, mas maliit yung size niya. EdoRAM. Ayan, so DIMM. Micro DIMM. Pang laptop to, na memory. So, DIMM na DDR4. So, yan. So, what is RAM? Random access memory or RAM is a type of data storage used in computer. RAM is a volatile storage. Data will lose after switching off the computer. Okay? Next natin is yung ROM BIOS chip. Ito na yan, mga BIOS chip naman. Daanan lang natin. So, saan natin nakikita yung BIOS chip? Ayan. Sa motherboard, dito nyo siya makikita. So, different motherboard, different location kung saan nyo malolocate yung mga BIOS chip na yan. So, yan. Hindi nyo naman yan tatanggalin. At least malaman nyo, makita nyo kung ano yung itsura niya. Next. Bakal naman ng transition. Ito naman, dual BIOS. Ayan, dalawa yung BIOS chip niya. So, what is ROM? Read-only memory is a class of storage media used in computer. Data stored in ROM cannot be modified. ROM is a non-volatile storage. Data remains unchanged even after switching off the computer. Okay. Next natin is yung secondary storage natin is yung hard disk drive. Okay. Ito na. So yan, ito po yung HDD na 2 terabyte. Yan po yung capacity. Ito naman is SSD. And then ito naman yung SSD na M2. So ano-ano ba yan? Different, ano-ano ba ang pinagkaiba niyang tatlo? So dito muna tayo. Konting history. So 1956, first commercial hard disk drive. Ayan po, yung unang na-invento na commercial hard disk drive in 1956. Mas malaki pa sa tao. Okay? Ayan. Ito naman yung tinatransport na nila. Ito, ang capacity nito is 5 megabytes. Diba? Puntakin nyo, 5 megabytes, ganyang kalaki, i-transport mo pa na
ng eroplano. Tapos makikita nyo ngayon yung memory natin. May 128 gig na, may terabytes na. Okay? So ito yung hard disk drive components. So ayan, ito yung HDD natin. So these platters, read-write heads, head actuator, assembly, spindle, motor. Hindi ko na babasahin kasi yung next slide, nandun na yung parts niya. Ito. O ayan. So ayan, platter, yung disk, spindle, yung nasa gitna. Ito naman yung head, yung parang ulo ng sa tawag doon, sa music box. Actuator arm, yung arm ng head, and then actuator axis. So gumagalaw-galaw din kasi yan. And then ito naman yung actuator, IDE connector, so IDE type to. And then jumper block, and then power connector. So yan po yung parts ng hard disk natin. So next natin is, ayan, PATA or ATA hard disk drive. So pag PATA drive, dalawang type kasi si HDD. So merong PATA drive or your parallel attachment, and then yung SATA. So dito muna tayo sa first type. Ito yung lumang type ng hard disk. So hindi po kaya po siya tinawag na PATA, malalaman niyo po siyang PATA disk drive kapag ganito po yung socket niya sa likod. May mga pins, tapos ang ginagamit niyang data cable is ito, IDE bus. So yan. And then ito, kukonect nyo yan dito sa cable niya. And then ito naman po yung power supply niya para sa kuryente. And then yung next, yung isang type po ng hard disk drive is yung SATA. SATA hard drive na. So serial attachment. Ayan, ito yung cable niya na ginagamit. So wala na siyang pins, and then kakabit nyo na siya dito. And then yung power supply niya, iba na rin. Ito na. Okay? So makikita nyo mamaya yan. Wala pa lang ang sample dito. Teka, para makita nyo yung sample. Ayan, ito two different types ng hard disk. Stop sharing muna ako para mas malaki. Ayan, kita na. So ito yung PATA, ganyan. And then ito naman yung SATA. Mas maliit na siya compare nyo sa dalawa. Ngayon, ang ginagamit na natin is puro ganito na hard disk drive, SATA drive na. Wala na kayong makikitang ganito. Okay? Gumawa pa ako ng example. No? And then, yung ginagamit naman siya sa power supply, ito na. Yung malaki. Yan. Next topic natin, malalaman niyo yung mga parts niyan, kung ano yung mga tawag sa connector na yan. Okay, share screen ulit. Nakita nyo ba? Yes, sir. O yan. Next. And then yung capacity pala nun, malalaman nyo. Bakmaan muna natin. Para at least alam nyo. So malalaman nyo po yung capacity ng hard disk, may kita nyo dito, baliktad pala to eh. Baliktad. So ayan, may kita nyo dito, may labeling naman siya. Malalaman nyo, hanapin yan, ayan, Maxtor, ayan po yung brand ng hard disk. And then may kita nyo dito kung ano yung capacity niya. Dito mismo nakasulat dyan. Okay, baliktad kasi yung image eh. Next na natin, malapit na tayo matapos. Ito naman yung external hard disk drive. So ginagamitan po siya ng USB. So ayan po yung malalaking capacity na portable. Ayan. So yan, external. Ito naman, SATA type. And then floppy disk. Kailangan po ba ito? Secondary storage din. So wala nang gumagamit nito. USB na lahat. Floppy disk drive cable. Ito naman yung mga floppy disk drive, 8 inch. Ayan. And
And then merong 5-inch. Saka 3.5. Next. Pakan naman nun. Ayan. So ayan, 8 inches disket. Basahin nyo na lang. Ayan. Si Sony introduce. Ito na yung mga disket. Dapat wala na to eh. Ito naman. Ayan. Compact disk. CD-ROM. Ayan. Means po ng CD-ROM is compact disk read-only memory. Ayan ha. Meaning ha. CD yun. Hindi na rin natin ginagamit to eh. So para lang malaman nyo. Ayan. CDR disk saka CDRW. And then, nung naglabas ng bagong version ng CD, tawag naman is DVD. So, mas malaki yung memory nito kaysa dun sa CD. So, DVD, Digital Versatile Disk Read-Only Memory. Ayan. Mga storage device to ha. Ayan. Flash drive na. Secondary storage. External pa rin. Next. Ayan. Memory card. Ginagamit yan sa mga camera. Sa mga... Ito na, yung SSD. So ito, after ng ito pa-phase out na kasi yan, yung HDD nyo na SATA. Ang papalit na dyan is SSD. Yung 2.5 inches na SSD kasi laki lang yan ng hard disk ng laptop. So, means po ng SSD is solid state drive. So, use flash memory to deliver superior performance and durability. 600 MB faster rate per second. So, mas mabilis po yung data transfer nito. Ito po is recommended lalo na kung ang operating system nyo is Windows 10. So, dapat kung Windows 10 ka, SSD na po yung ang storage device nyo. Okay? Okay, so SSD versus HDD. So si HDD kasi meron siyang mga moving parts. Ito naman, wala na siyang moving parts kaya mas matibay ito kung tutusin. Okay, ito kasi pag nahulog mo to, yari ka eh. Ito kahit mahulog mo yan, gagana pa naman. Saka mas mababa nga lang, saka mas mahal siya as of now kasi nga bago. And then ito naman yung latest storage device. SSD rin siya pero M.2 na yung pangalan niya. Okay? So para siyang memory, para siyang RAM na isusuksok mo lang dun sa interface ng motherboard. So yan. M.2 and NVMe, non-volatile memory express. So transfer rate niya is 3 gig transfer rate per second. So compare mo dun sa SSD na 600 megabytes per second. So ito 3 gig. Okay? So paano siya kinakabit? Hindi naman kayo gagamit na ito sa assessment ha. At least alam nyo lang. Ayan. Ito yung kabitan niya dito. Kailangan yung board nyo M.2 ready na may port. Kasi yung mga lumang motherboard wala pa nito eh. Ayan. Sa laptop naman ganito. Ayan. Katabi siya nung ito naman yung RAM ng laptop. Ganyan, katabi siya ng memory. Yun, tapos na tayo sa processing system unit. Punta na tayo sa output device. So malapit na tayo matapos. So yan. What is an output device? Output device include any hardware that translate information processed by the computer to a format humans understand. Okay, so yun po. So ano-ano po ba yung mga output device? A monitor is a piece of electrical equipment which displays text and images. So it generated a temporary record because the record disappeared when power off. So there are two major types of monitors, cathode ray tube o yung CRT, yung kuba, and LCD. So yan, wala pa yung LED. Hindi pa yata nalagay dito. So yan, yung CRT. So phase out na rin yan. And then ito naman yung LCD, Liquid Crystal Display.
Then next, ito na yung sumunod kay LCD, LED monitor na. Ayan, mga types of monitor na. And then curved. Yung curved, may nakita na kayo niyan. Mga TV, may curved TV na. And then output device. Ayan, screen pa rin. LCD projector naman to. So the performance parameters of a monitor. Ito, power consumption, display resolution, the number of distinct pixels in each dimension that can be displayed. Naku, may round 4 pa tayo. Ayan, so ayan. Tapos na tayo sa monitor, output device, printer naman. Pakibasa mo nga, Kapable. Si Kapable, asa na? Output device. A printer produce a hard copy, permanent human readable text and graphics of documents stored in electronic form, usually on physical print media such as paper. There are 3 major types of printer. They are inkjet printer, laser printer, and dot matrix. The resolution of a printer is measured in dots per inch. The higher the value, the better the quality. Yun. So yan, meron po tayong 3 major types of printers. Thank you, Apable. Inkjet printer, laser printer, and then yung dot matrix. So yan, dot matrix, ito po yung ginagamit sa mga cashier. Naririnig yung beep ng beep pag nagpe-print. Ayan. And then ang inkjet naman, ganito. So operates by propelling tiny droplets of a liquid onto a paper. So they are the most common type of computer printer for general consumer due to their low cost, high quality of output capability of printing in vivid color, and ease of use. So yan, ito naman yung itsura ng inkjet printer. So yan, ito naman yung laser. So printer employs a serographic printing process. Laser printers are available in both color, black and white varieties. So yan, platter. Ito naman yung ginagamit sa tarpaulin printing. Ayan, 3-in-1. So pag sinabing 3-in-1, may print, may Xerox, at saka may scan. So yan, brother type naman to ng printer. Output device yan ha. So 4-in-1, pag 4-in-1 naman, may print, scan, saka Xerox, saka may telepono, fax machine na. So yan, output devices, speaker. So loud speaker is an electromechanical transducer which converts an electrical signal into sounds. Yan. Ito naman yung internal speaker, ito naman sa computer, dito nang gagaling yung beep na tunog kapag binubuksan niyo yung computer niyo. Yan, ito. Built-in speaker. Meron pa nito. So yan, so post command. Huwag na to, baka naligaw lang to. Ayan, external speaker. So yun, natapos na yung slide. Ang haba, 187.